Happy Sabbath po sa lahat mga kapatid. Ngayong gabi ay pagpapatuloy po natin muli ang pagbabasa sa Aklat ng Levitico na napakaganda, paganda ng paganda. Sana isamahan niyo po muli ako ngayon at para humingi tayo po ng gabay sa banal na Espiritu, manalangin po tayo. Ang manaming Diyos sa langit, salamat po muli sa pagkakataon na ito na binigay niyo sa amin. Sana po ay pakisabahan po kami ngayong gabi. Bigyan po kami ng katalinuhan at pangunawa upang maintindihan po namin ang mga bagay na aming babasahin at ito po ay magamit namin sa aming buhay. Pakigabayan ang bawat isa na manonood, makikinig sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Okay, simulan na po natin. Simulan na po natin. Levitico 21:1 hanggang 24. Utusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Huwag ninyong dudugisan ng inyong sarili sa pamamagitan ng paglapit o paghipo sa bangkay ng tao. Maliban na lamang kung ang namatay ay malapit ninyong kamag-anak gaya ng inyong ina, ama, anak, kapatid na lalaki, o dalagang kapatid at walang inaasahan kundi kayo. Huwag din ninyong dungisan ang inyong sarili sa inyong pagpunta sa libing ng kamag-anak ng inyong asawa. Kung kayo'y magluluksa sa patay, huwag ninyong aahitin ang inyong buhok o puputulan ang inyong balbas o susugatan ang inyong katawan. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin na inyong Diyos at huwag ninyong lapastanganin ang aking pangalan. Ito'y dapat ninyong gawin dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa akin na siyang pagkain ko. Huwag kayong mag-asawa ng babaeng marumi dahil nagbebenta siya ng panandaliang aliw o ng babaeng hiwalay sa asawa dahil kayo'y hinirang ko para sa aking sarili. Kinakailangan kayo ay ituring na banal ng inyong kapwa Israelita dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog para sa akin. Dapat nila kayong ituring na banal dahil ako ang Panginoon ay banal at ginawa kong banal ang aking mga tao. Kung ang punong pari ay namatayan ng kamag-anak, huwag niya guguluhin ang kanyang buhok o pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Dapat din niyang iwasan ang paglapit sa patay kahit na iyon ay kanyang ama o ina. At dahil siya ay itinalaga sa akin bilang punong pari sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis ng pagtatalaga, hindi siya dapat umalis sa toldang tipanan. Dahil kapag siya'y umalis doon at sumama sa libing, marurmihan ang tolda. Ako ang Panginoon. Kung ang punong pari ay mag-aasawa, dapat Israelitang katulad niya at tunay na dalaga. Huwag siyang mag-aasawa ng byuda o babaeng hiwalay sa asawa o babaeng marumi na nagbebenta ng panandaliang aliw. Upang sa ganoon ay walang maging kapintasan ang mga anak niya. Ako ang Panginoong humirang sa kanya para siya'y maging banal. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron, walang sino man sa angkan hanggang sa susunod pang henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. Hindi maaaring ang bulag pilay may kapansanan ang mukha, may kapansanan ng isang bahagi ng katawan, bali ang paa o kamay, kuba, unano, may sakit sa mata o sa balat o baog. Kaya kung ang angkan ni Aaron ay may kapansanan sa katawan, hindi siya maaaring maghandog sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy na siyang pagkain ko. Hindi rin siya maaaring pumasok sa banal na lugar o lumapit sa altar dahil madudungisan ng aking tolda. Pero maaari siyang kumain ng mga pagkain bahagi ng mga pari sa mga banal at pinakabanal na handog. Ako ang Panginoon na nagtalaga sa inyo
para maging akin. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Moises kay Aaron at mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga Israelita. Nakita po natin mga kapatid yung tagubilin ng Diyos lalo na sa mga pare kung papaano ang gagawin nila, kung anong hakbang nila sa pati sa pag-aasawa, pananamit, kalinisan ng katawan. Sana ay naintindihan po natin na ang Diyos natin ay merong batas lalo na sa pagsisilbi sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya. Hindi yung kung ano-ano lang ang gusto nating gawin. Lalo na sa araw ng pagsamba, yung ating mga damit, kailangan nating bigyang espesyal ang pagharap natin sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Sa pagtatapos, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang tagubili ninyo sa amin, sa aming pagbabasa sa inyong banal na aklat. Sana po ay ito'y naunawaan po namin at may sa kabuhayan namin ang pangunawang ito na kayo po ay Diyos talaga ng kaayusan. Pakisamahan po kami sa araw ng Sabat na ito sa aming pagsamba. Kinabukasan, makikita-kita po kami sa aming iglesia. At kami muling hihingi sa inyo ng pagpapatnubay, kalakasan, kalusugan. Maraming salamat po sa inyo at pakipatnubayan na rin po ang mga taong uuwi pa ang inyong bayan sa kanilang mga tahanan. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo at bukas magkita-kita tayo sa ating pagsamba. Happy Sabat po!